Binabasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Sa wakas, magpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng Diablo, sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos. Sa gayon, makatatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng masamang araw na iyon, at pagkatapos ng inyong pakikipaglaban ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo. Gawin ninyong bigkis ang katotohanan, itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid, at isuot ang panyapak ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita ng pakikipagkasundo sa Diyos. Taglayin ninyong lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang pananggat pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng masama. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu, sa makatuwid ang salita ng Diyos. Ang lahat ng ito'y gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon at patnubay ng Espiritu. Kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Ipanalangin din ninyong ako'y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng mabuting balita. Dahil sa mabuting balitang ito, ako'y sinugo at ngayoy natatanikalaan. Kaya't ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. Ang salita ng Diyos. Ang puon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Purihin ang puon na aking sanggalang, sa pakikibaka ako ay sinanay, inihanda ako upang makilaban. Ang puon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Matibay kong muog at tagapagligtas, at aking tahanang hindi matitinag. Tagapagligtas kong pinagtitiwalaan, nilulupig niya ang sakop kong bayan. Ang puon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. O Diyos, may awitin akong bagong-bago, alpay tutugtugin at aawit ako. Tagumpay ng hari ay iyong kaloob, at iniligtas mo si David mong lingkod. Ang puon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Dumating noon ang ilang Pariseyo. Sinabi nila kay Jesus, "Umalis ka rito sapagkat ibig kang ipapatay ni Herodes." At sumagot siya, "Sabihin ninyo sa alamid na iyon na nagpapalayas ako ngayon ng mga demonyo at nagpapagaling. Bukas ay gayon din. Sa ikatlong araw, tatapusin ko ang aking gawain. Ngunit dapat akong magpatuloy sa aking lakad ngayon, bukas at sa makalawa, sapagkat hindi dapat mamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propeta. Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga sinugo ko sa iyo. Makailan kong sinikap na kupkupin ang iyong mga mamamayan, gaya ng paglukob ng isang inahin sa kanyang mga sisiw, ngunit ayaw mo. Kaya't lubos kang pababayaan. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo na ako makikita hanggang sa dumating ang oras na sasabihin mo, pagpalain nawa ang dumarating sa pangalan ng Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga ginigiliw naming taga-subaybay. Tayo po ngayon ay nasa ika-30 linggo sa karaniwang panahon. At huling araw na po ng buwan ng Oktubre, mga kapatid. Ang buwan ng Santo Rosario, maraming salamat po sa lahat ng mga patuloy na nagpapalagana pa
ng debosyon natin sa Santo Rosario. No, alam mo natin na kailangan natin ang panalangin ng ating mahal na ina, ang mahal na Birheng Maria na siyang naging tagapaglapit pa sa atin sa Panginoon sa pamamagitan ng pagdarasal ng Santo Rosario. Pero sana hindi lang natin dinasal. No, sana ho ay pinagnilaya nating mabuti yung pagdarasal ng Santo Rosario kung paano sinundan natin, sinikap nating tularan ang naging buhay ng ating Panginoon na ating pinagninilayan kapag dinadasal natin ng Santo Rosario. No, pero hindi lang dapat sa joyful mysteries. No? Nandun din tayo sa tinatawag natin na meron din niya na luminous yung kanyang mga gawain at ang kanyang sorrowful mysteries. Alam mo ninyo nung napapasalamat ako pero ngayon pinagdadasalo natin no, na matapos na po ang gera sa gitnang silangan lalo na po sa bayan na sabi nga natin na pinagsilangan ng ating Panginoon, no? Pagdasalong natin na matapos na, maayos ng muli ang mga kaguluhan sa mundong ito, lalo na dyan sa Israel, sa gitnang silangan. Pagdasalong natin, nakakamiss dyan yung bilang pariho, nabibigyan tayo ng pagkakataong dumalaw sa Holy Land, no? Sa Bethlehem, Jerusalem, sa bayan ng ating Panginoong Hesus. Isa po sa mga hindi ko makakalimutang lugar at talagang nakakakilabot kapag kami pumupunta doon ay yung isang simbahan na tinatawag na Dominus Flevit. The Church of Dominus Flevit. Ang ibig sabihin, the Lord wept. Ang Panginoon ay tumangis. Dito daw po sa lugar na ito, sa bundok ng Olibo, nakita, tinignan ni Jesus ang lumang Jerusalem at siya'y tumangis. Ito yung narinig natin sa Ebanghelyo ngayon ni San Lucas. Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binato mo ang sugo, ang mga sinugo sa iyo. Dahil sabi ng mga Pariseyo, sabi sa Ebanghelyo natin, pinaalis na si Kristo sapagkat hinahanap na siya ni Herodes upang ipapatay. Ito na ho yung mga papalapit na sa huling buhay o sandali ng buhay ni Kristo sa mundong ito noon. At ang Panginoon ay hindi lamang nalungkot, nang hinayang, hindi lang siya umiyak, tumangis siya. Jerusalem, Jerusalem. At ang tinangisan niya, ang sobra niyang kinalungkutan ay hindi lamang tungkol sa isang tao, sa mag-asawa, sa isang bayan. Jerusalem, Jerusalem. Naawa ang Panginoon. Nakaramdam siya ng panghihinayang, ng takot, ng awa para sa kanyang bayang Jerusalem. Mga kapatid, patapos na po ang taon na ito eh. Ang bilis so November 1 na ho. Magpatapos na ho ang taon natin ngayon. Pero ganun pa man, kung babalikan ho natin, sabi nga natin, kapag may natatapos na araw, na linggo, na buwan, na taon, meron tayong tinatawag na examination of conscience. Mag-evaluate tayo. Mag-evaluate tayo. At ang pagnilayan natin ay hindi lamang yung mga maling nagawa natin, maling ginawa sa atin. Sabi nga natin sa pagsisisi ng kasalanan, hindi lang yung mga kasalanang ginawa mo, hindi lang yung mga masamang ginawa mo, hindi lang yung maling ginawa mo. Sa pagtanggap, sa pagsisisi sa kasalanan, inaalala rin natin ang mga tama at mabuting hindi mo ginawa. 2 buwan pa. Meron pa tayong oras, meron pa tayong panahon para maitama ang mali, para maayos ang gulo, para matapos ang masama. Huwag natin sayangin. Sana ho kapag tinitignan natin ang ating pamilya, ang ating samahan, ang ating simbahan, ang ating bansa. Huwag tayo makaramdam lang ng panghihinayang, kalungkutan. Minsan, naririnig natin kapag napupunta tayo ng ibang bayan, ng ibang bansa, at nakita natin yung diferensya, yung pagkakaiba, sasabihin natin, sayang, sana sa atin din. Ganito ka-disiplina, ganito kalinis, ganito kaayos. Hindi pa naman huli. Pwede pa kayong maglinis ng bahay. Pwede pa kayong mag-usap, mag-asawa.
Pwede pa kayo magkasundong magkapatid. Pwede nyo pang pag-usapang magkakasama, magkakaibigan. Mga kapatid, sa araw na ito, sa pagwawakas ng buwan ng Oktubre, kasama ni Maria, ang mahal na Birhen ng Santo Rosario. Huwag lang ho natin balikan, pag-usapan ang anumang nangyari, ang anumang pagkakamali, o kahit ang anumang maganda. Bago magsimula ang isang bagong buwan, ihanda natin ang sarili natin sa kung ano na ang dapat nating gawin, sa kung ano ang dapat nating simulan. Samahan niyo po ako ngayon sa isang maikling panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, naramdaman namin ang iyong pagkalungkot, marahil takot, nang makita mo ang iyong bayang Jerusalem. Ganon din po kami, Panginoon, nahihiya po kami kapag tinitignan mo kami, kapag nakikita mo kami na nabubuhay pa rin sa pagkakasala, sa pagkakamali. Patawarin niyo po kami, Panginoon, hindi lamang sa mga mali at masamang nagawa namin ngayong buwan na ito, lalo't higit sa mga tama at mabuting hindi naming nagawa. At sa paparating at magsisimulang bagong buwan, nakikiusap po kami. Gabayan niyo po kami. Hilumin mo ang anumang sugat sa aming pamilya. Tapusin mo na po ang hidwaan, ang gera sa iba't ibang bansa, maging sa aming sariling bayan. O mahal na Ina, Birhen ng Santo Rosario, ilapit mo kaming palagi sa iyong anak na si Jesus. Ipagdasal mo kaming palagi, o mahal na Ina, upang sa gayon, tunay naming malasap, maranasan muli ang kaligayahang nagmumula sa iyong anak na si Jesus. Amen.